Kumusta mga kakwentuhan? Maligayang pagbabalik sa Kwentuhan sa Dilim. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami sa nakakapanabik na paglalakbay na ito. Ngayon, umalis muna tayo sa dati nating landas at sumisid sa mundo ng Filipino horror cinema. Mula sa mga nakatagong hiyas hanggang sa walang katulad na mga classic films, ating tuklasin ang kakilakilabot, ang katakataka at ang talagang nakakatakot na Filipino horror movies. Bago tayo magpatuloy, ako si Shani, ang inyong kakwentuhan ng mga bagay na hindi maipaliwanag at mga nakakatakot na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Malaking tulong po yan sa aking maliit na channel. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Magsimula tayo sa isang hidden gem na hindi alam ng marami, ang siklusyon. Inilabas noong 2016, dinadala tayo ng pelikulang ito sa paglalakbay ni Father Ricardo. Ang pelikulang ito ay tungkol sa panahon kung kailan ang mga naghahangad na maging pari ay inililipat sa isang liblib na kumbento noong 1947. Upang sila ay mamuhay ng mag-isa at maprotektahan mula sa mga kasamaan ng mundo sa labas. Isang batang babae na sinasabing marunong gumawa ng mga mirakulo ang kinailangang pumasok sa kanilang seminaryo at ang kanilang siklusyon ay tuluyan ng nasira. Dito nagsimula makaramdam ang mga seminarista ng mga kakaibang mga pangyayari na nagpaisip sa kanila kung ang Diyos ba o ang dyablo ang nagpadala sa batang babae. Ang kakaiba sa pelikulang ito ay ang katapangan nito sa pagtalakay sa madilim na bahagi na maaaring mangyari kahit sa isang kumbento. Isang lugar kung saan ang mga seminarista ay inaasahang mahanap ang kanilang tawag mula sa Diyos bago sila maging ganap na pari. Ang direktor ng siklusyon na si Eric Mati ay hinirang na Best Director sa Metro Manila Film Festival noong 2016. Commercial break lang mga kakwentuhan. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga kakilakilabot at kahindik-hindik balahibong kwentuhan weekly. Okay, back to the video. Lumipat tayo sa isang klasikong film franchise na nagbigay bangungot sa hindi na mabilang na mga manonood, ang Shake, Rattle and Roll film franchise. Ang unang pelikula na ipinalabas noong 1984 ay isang obra maestra na perpektong sumasaklaw sa Filipino horror genre. Mula noon, 16 installments na ang ipinalabas, kasama ang mga cast ng parehong mga veterano at mga promising artist mula sa lahat ng henerasyon na nagpapatuloy sa legacy nitong classic lines ng Pinoy horror movies. Kung pipiliin ko ang top 3 episodes ko, masasabi kong number 3 ay Kulang from 1990, starring Joey Marquez
Carmina Villaruel at marami pang iba. Ang aking number 2 ay Pamana, para sa kahangahangang pag-arte ni na Herbert Bautista, Janice de Belen at ng iba pang cast. At ang aking number 1 ay ang second episode mula sa kauna-unahang Shake, Rattle and Roll film, ang Frigidaire, kung saan ang nakababatang si Janice de Belen ay nagbigay ng trauma sa milyong-milyong batang 80s na tulad ko, na aming lubos na kinasaya. Susunod ay isang pelikula na tinatawag na Sigaw. Maaring hindi gaanong kilala ang pelikulang ito ni Yam Laranas ng makabagong henerasyon. Ngunit ito ay isang hiyas na mas nararapat na kilalanin. Inilabas noong 2004, makikita natin si Marvin habang kanyang natutuklasan ang tungkol sa marahas na pang-aabuso sa tahanan na nagmumula sa kanyang mga kapitbahay. Isang alkoholik na pulis, kanyang asawa at kanilang anak na babae. Pagkatapos niyang lumipat sa isang bagong apartment, nagsimulang magduda si Marvin sa kanyang sariling katinuan nang makita niya ang mga aparisyon ng dugoang mag-ina sa kanyang harapan. Taon pagkatapos ng trahedya. Para sa akin, ang namumukod-tanging aspeto ng pelikulang ito ay kung gaano ito nagtalakay sa komplikadong mundo ng pang-aabuso sa tahanan. Ginawa ito noong unang bahagi ng 2000 at ang paraan ng ating pagkakaintindi at pagharap sa pang-aabuso sa tahanan ay mas naiiba ngayon kumpara noon. Matagumpay na naipakita ng Sigaw kung paano maaring umalingaw-ngaw ang isang masalimuot na buhay ng pamilyang ito sa kabila ng lumipas na oras at realidad. At dito nagtatapos ang ating exploration ng Filipino horror cinema. Veterano ka man sa horror movies o curious na baguhan, siguradong magbibigay sa iyo ng magandang takot ang mga pelikulang ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment kung anong pelikula ang una mong pinaplanong panoorin. Hanggang sa susunod, panatilihing bukas ang ilaw at manatiling ligtas mga kakwentuhan. Bye! Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilig.